Ilang beses nagka-tensyon sa rally sa harap ng Senado kung saan nanatili pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaya magdamag nagbantay ang mga pulis. Live mula sa Pasay, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Ian, good morning. Dito nagpalipas ng gabi ang ilang mga kaalyado ni Senador Bato de la Rosa, pati na rin ng Duterte family bilang pagpapakita ng kanilang suporta. Nagrally sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. Wala ni isa makakapagsabi na binayaran kami ng kahit sino man. Kami po ay nandito dahil mahal namin ang aming bayan. At doon lamang kami sa tama. Ilang beses nagkatensyon sa tuwing may lumalabas na sasakyan sa Senate Gate. Tinangkari ng mga rallyista na ilapit sa gate ang kanilang sasakyan kung saan nakaposisyon ang speakers. Hindi kami manggugulo! Padaanin nyo kami! Tulak mga kababayan! Dito tayo lahat sa likod! Tulak! Kinanta rin nila ang pambansang awit. Nagkaroon din ng pagkakataon na nag-video call si Senador de la Rosa sa mga taga-suporta niya. Nagbantay ang Southern Police District buong magdamag para mapanatili ang peace and order. Maximum tolerance ang naging marching order sa mga pulis. Walang nangyaring marahas na komprontasyon sa pagitan ng pulisya at ng mga rallyista. Tahimik na. Kung munti na yung tao, hindi nakagaya kanina, no? Kung na-estimate natin, more or less 100 na lang. So, umabot siya ng peak sa estimate namin, umabot ng 300. Nandito kami para for peace and order, no? At saka implement yung maximum tolerance. Igan, ito ang live na sitwasyon dito. Pasado alas 7 ng umaga, ito yung sulok sa harap ng Senate Gate kung saan nakapwesto. Itong sound system, pati yung mga taga-suporta nga ni Senator Bato de la Rosa, pati na rin ng Duterte family. At sa mga oras na ito ay nakikipag-ugnayan naman yung pulisya sa kanila. Ito ang unang balita mula rito sa Senate. Bam Alegre, GMA News. Matapos ang 6 na buwang pagtatago, nagpakita sa Senado kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinalubong naman siya ng mga tauhan ng NBI para silbihan ng arrest warrant mula sa International Criminal Court at nagkahabulan pa. Nag-emosyonal si De La Rosa nang humarap sa mga kasamahan at sa media. May unang balita si Mav Gonzalez. Sir, tinahanap na po ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Tinara ko naman yung guys. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBI. It's a crime. This is the worst government. Galit na galit ang itsura ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagpakita na sa Senado matapos mag-absent ng halos 6 na buwan. Pinarang ako dito sa baba ng mga NBI. Hindi na pasok. Sako ko, akit dito. I don't know. Anong gusto nila? Sir, bakit tubuan? Nag-istiga kami doon sa baba. Sagdan. Duguan ang 2 daliri ng senador. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang sergeant at arms. Magpapakamatay ako kung hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Gusto ni De La Rosa na paalisin ang mga tauhan ng NBI at si dating Senator Antonio Trillanes IV sa Senado. Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. Sabi ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, paaalisin ng NBI agents maliban sa mga umano'y nang haras kay Senator Bato para makwestiyon. Suportado ni Senator Tito Soto ang hiling ni Senator Bato. Ipinaalala naman ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang mga karapatan habang nasa loob ng Senado. Mr. President, the arrest cannot be executed inside the Senate, and the senator can seek judicial remedies while under Senate custody.
Habang nakasuspende ang sesyon, sinuri ng mga senador ang kuha ng CCTV kung saan kita ang pagdating ni Senator Bato. Ipinapanood din ito sa plenaryo. Kita ang pagtakbo ng senador sa hallway kasama ang staff habang hinahabol ng NBI agents. Nasubsub pa siya paakyat ng hagdan. Pagpasok niya sa pinto, nakipaghatakan sa pinto ang mga taong gustong makapasok. Senator Bato will enjoy the protection of the law and the protection of the Senate in accordance with our rules and with Philippine laws. Kalaunan, inaprubahan ang mosyong ilagay sa Senate Protective Custody si De La Rosa. Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito eh. Nadala na sa kotse ng NBI. Sa isang panayam, sinabi ni De La Rosa nasa Metro Manila lang siya bago pumunta sa Senado. Nasa kalikasan daw siya nitong mga nakaraang buwan. Pero hindi niya sinagot kung nasa Davao siya. Papasok na raw siya sa Senado mula ngayon. Hindi raw muna niya iniisip ang sabpina na inihain sa kanya ng PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings noong panahon na City Director siya ng Davao Police. Mga staff ng senador ang humarap sa mga taga-CIDG o Criminal Investigation and Detection Group para isilbi ang sabpina kay De La Rosa. Pinahaharap siya sa Huwebes, May 14 at kung hindi ay pwede siyang ipakontempt. Pero hindi nila pinirmahan ang sabpina dahil wala raw utos si Bato. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, GMA News. Mas abala na ngayon dito sa harapan nitong Senado at kanina may bagyang sitwasyon kasi yung pong sound system na ginagamit nitong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, pinaliso ng pulisya. Dito yung nakalagay dito sa may gilid na yan. Kung nakikita nyo sa may likuran ko, yung may police mobile, yan yung nakapwesto kanina yung truck na yon na may sound system. Pero pinaliso yan ng mga pulisya at pinalipat. Pero pinapayagan naman po yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na manatili dito sa harapan po ng gate. Ayan. Pero syempre, sabi ho ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, kailangan nila yung sound system. Napapansin din natin na medyo mas marami na ho yung mga nakadeploy ng mga pulis dito sa harapan ng Senado. May mga nakita rin tayo dito mga bomb sniffing dogs at talaga nagiging abala na rin ho dahil nagdadatingan na rin po yung karamihan sa mga kawani ng empleyado bukod pa doon sa mga miyembro ng media na siyempre mag-aantabay po sa mga magaganap ngayong araw na dito sa Senado. Samantala ay sinabi po ni Senador Bato de la Rosa na handa siyang harapin ang arrest warrant ng International Criminal Court pero dapat daw idaan sa proseso. As I've said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then usapan natin at haharapin namin yan. Sinabi niya yan sa live broadcast si Senador Robin Padilla mula sa loob ng Senate Lounge kagabi. Kasama nila ang iba pang Duterte Black members na sina Senador Bongo at Senadora Amy Marcos. Naroon sila matapos isailalim ng Senado sa protective custody si De La Rosa kasunod ng tangkang pagsisilbi ng NBI ng warrant of arrest mula sa ICC. Ipagbibigay alam naman daw ng NBI sa DOJ, Philippine Center for Transnational Crime at Interpol ang nangyari. Mahigit 20,000 manggagawa na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ang makatatanggap ng ayuda mula sa Department of Labor and Employment. Ay kay Albay Governor Noel Rosal, nasa 4,550 pesos ang cash aid na nakatakdang ibigay sa susunod na linggo. Nagpapatuloy raw ang profiling sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Layo na pamahagi ng cash aid na makatulong sa kabuhayan ng mga manggagawa na apektado ng ashfall. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon.